Tagalog ay para sa mga pusong mapagpatol. Ito ang Patola 101, an introduction to the art of making patol. Surprise! Oh, gulat ka? Ako rin eh. Ang tagal din hindi nakakabalik sa school na to since naging kami ni Lex. Alam ko may tuturuan siyang klase ngayon, pero hindi naman po yung asawa ko yung pinunta ko dito. Ma'am, lunch mo? Ikaw nagluto? Sabi nga sa akin ni Lex, mahilig ka nga daw magluto. Ikaw nga daw nagluluto ng lunch nyo nung kayo pa para daw sa biging kumain. Ay, ikaw nga rin daw nagluto nito for him kahapon. Inuwi niya kasi hindi niya naubos. Ayaw din kainin ng pusa ko. Kaya ito sasauli ko na lang. Sus! Ano ka ba? Relax ka lang, ma'am. Hindi ko naman kayo papaya sa harap ng mga estudyante dito. Ayoko na sana kitang patulan eh. Pero sumusobra ka na ng very life. So, ma'am, if you would allow me, I would like to teach you a lesson. Think of this as a free tutorial. Okay lang ba? Sige. Our lesson for today, ano ba? Sige, simulan po muna natin sa mga tenses. Past tense, present tense. Ay, nakaka-tense. Sa Pilipino, nagdaan, kasalukuyan. Kapag nagdaan, nangyari na, hindi na mababalik, tapos na. Halimbawa, salitang ugat, mahal. Past tense, minahal. Present tense, minamahal. Minahal, minamahal. Malinaw ba? Sagot! Sagot! Simple lang, di ba? So next time, bago mabauna ng pagkain yung asawa ko, na may kasamang kalandi ang message na sinulat mo lang naman sa memorandum sticky note, mag-isip-isip ka muna. Bago ka naman isipin mo muna kung sang tense ka na babagay. Well, ano mo minamumukha mo sa akin, hindi ako marunong magluto. But ma'am, it's about time na itigan niyo na po yung paghahain dahil ibang putahin na po yung gusto ng asawa ko. Isa pa pala, sinumong niyo sa akin ng dati nating co-teacher kung paano mo ako siraan na titrash talk. Calling me na cheap boring housewife, walang breeding, at bobong teacher na pulot sa cowboy wheel. Which gets me to my second lesson for today. Antonyms, dalawang salita na magkasalungat ang kahulugan. Halimbawa, bago, luma. Maganda, tsaka. Sinumuka, manipis, makapal. Fresh, bulok. Asawa, kabit. So kahit anong sabihin mo tungkol sa akin, hindi mo pa rin pagkakaila kung alin sa mga antonyms na nabanggit ko yung applicable sa'yo. Understood? Louder, please! Good! Parang na yung lesson, pero mabilis ako na lang kasi baka mamaya mag-uwian na. Shut up! Hindi ito grade of recitation! At huwag kang magtatangkang lumaban. Trust me, magaling ako sa geography. Siguradong matututo kang lumugar. Mga salitang magkatulad ng spelling pero magkaibang meaning. Halimbawa, M-A-K-A-T-I. Makati, Makati. Try mo mag-kumjisol. O kaya, para mas effective, try mong ihalo sa adobo mo, baka sakaling magkaroon ng lasa. Next, sayings. Mga kasabihan. Ang kay Juan, ang kay Pedro. Hindi ko personally kilala yun si Juan, tsaka si Pedro. Pero, sa mga narinig kong chismis, nagkabatayan sila nung kinuha ni Pedro yung dapat kay Juan. So, what's the moral of the story? Ilayo mo yung reproductive system mo sa asawa ko kung ayaw mong tumigil bigla yung cardiovascular at respiratory system mo. Anatomy. Diba? Gusto ko sana ituro sa yung zoology kaso absent kasi ako noon, hindi ko masyadong alam. At saka, sa ating dalawa, mukhang ikaw naman yung mas magaling sa kahayupan. Hindi ko na rin tuturo yung math. Kasi alam kong expertise mo
mo yon dahil math teacher ka. Pero ma, baka naman pwedeng sa classroom nyo ng pag-aralan kung paano makuha yung ex nyo na yan. Marami na kaming problems sa sinusolve. Huwag na po kayong makidagdag. O yan, that's all. Ay! Bibigyan ba kita ng grade? Sige, namiss ko magbigay ng grade eh. 75. Pasang awa. Kasi sa totoo lang, naawa na ako sa'yo. Pero, kapag hindi mo kami tinigilan ng asawa ko, ibabagsak na kita. Ibabagsak kita sa hagdan ng building na to, una mukha. Ay, for your homework, mag-science tayo, experiment. Pag-aralan mo kung ano yung pinakamabisang paraan para matitigil yung kalandian mo sa tinahikita yung asawa ko. Multiple choice. A. Italiang sarili sa upuan gamit ang scotch tape para hindi makalapit. B. Tusukin ang mata ng matulis na lapis para makadiwas ng tingin. C. Guntingin ang tila para siguradong hindi makalabas sa mga maharot na salita. D. All of the above. Try mo lahat, tapos balitaan mo kung anong pinakatamang hypothesis. B. Sa paggawa ko ng exam, kapag may all of the above, yun yung tamang sagot. I'll go ahead, ma'am. Ay, napakulitin ang asawa ko eh. Sabay daw kami magla-lunch after ng class niya. Pinagluto niya daw kasi ako. Ang sweet, no? Ay, mag-physical exercise rin daw kami after. Favorite talaga namin yung PE eh. That's all for today. Class dismissed.